Ngayon pong araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang okasyon sa araw na ito. Ito ay ang palaspas. Ikaw nyo nga, palaspas. Ano yung palaspas? Kaya nakikita nyo, marami nating kababayan na may dalang mga palaspas, na kulay dilaw at pinap. Ito po ay pagsusubok na gunitain ang araw ng pagpasok ni Jesucristo doon sa Jerusalem, sapagkat malapit na siyang ipako sa krus. Matapos siyang magkatawan tao, siya ay Diyos na nagkatawan tao, pinanganak sa isang sabsabang, sa isang simpleng pamilya, ay nangaral at tinawag niya ang kanyang mga alagad from among those who were listening to Him, from among those who were following Him. He called out individuals na meron talagang uhaw at sincero sa paglapit sa Kanya. And from among them, tumawag siya ng 12 apostoles. At tinrain niya sila, tinuruan nila sila, at sinama-sama sa kanyang ministry. At pagkaraan sa maraming karanasan, ito ang pinakaantay ng mga apostoles. Ang araw na papasok na sila sa Jerusalem. Because in their minds, si Jesus is a political savior, sapagkat noon sila ay nasa ilalim ng Roma at may resistance na kailangan ay matanggal ang imperyo ng Roma at sila'y mapalaya at ipinangako ang isang Mesiyas at tagapagligtas. At ang tingin lang nila ay natural realm. Sabi nyo nga, natural. Pakilakasan po, natural. Parang hindi natural yung sigaw nyo. Lakasan nyo ng sigaw na natural. Nasa natural realm lang. So, pero alam natin na si Jesus ay hindi lamang Savior in the natural realm, but He is the Savior even in the spiritual realm. Hindi po yung siya ay hindi lamang Savior sa natural realm, kundi Savior ng spiritual realm. Hindi po. Siya ay hindi lang Savior ng natural realm, kundi siya ay Savior din ng spiritual realm. Ayan. Kasama sa spiritual realm, yung natural realm. Amen? Don't separate the two. Don't separate the two. Kaya mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Ang araw na ito, ang araw na ginugulita natin, na si Jesucristo ay malapit nang humarap sa hukuman at doon siya ipagkakanulo at doon siya huhulihin at doon siya paparusahan at doon magsisimula yung tinatawag natin, the passion of the cross. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa araw na ito na ating aalalahanin po ang araw na iyon, napakaganda na gunitain po natin ang at least ay 3 bagay mula sa ating pong binasang mga talata. Let's look at the passage. Sa binasa natin talata, ay nakita natin kung paano ang Panginoon ay nag-utos sa kanyang alagad to go ahead, sapagkat naroon nag-aantay ang mga bagay na kailangan sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Nang ang Panginoon ay winelcome sa Jerusalem, ang mga tao ay nagbunyi at nagsumigaw ng Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. At sila ay nagpuri at sila ay naglagay ng kanilang mga damit sa daraanan to recognize that the King has come. At naghawagayway ng anumang damit nila. So wala naman silang yung palaspas na nakikita natin ngayon. Mga panyulang or damit or anything na hawak, winagayway nila in recognition of their acknowledgement of the King in their lives. That finally, the King has come. Mga kapatid, mga minamahal, how do we celebrate the passion of Jesus? Well, we celebrate it first in acknowledging that the King has come. Everybody say, the King has come. Nung pinanganak ang Panginoon sa sabsaban, sinasabi that the King has come. Sabi nga ng wise men, where is now the King of the Jews who was born? Remember that the wise men were not Jews. They were not Israelites. Pero nahanap nila yung hari ng Hudyo, which means they also acknowledge that baby boy that was born is also the King of all the realm of the world. At ito'y naulit dito po, pagpasok ng Panginoon po sa Jerusalem, na siya ay binigyan ng pag-welcome
na appropriate sa isang hari. Kaya mga kapatid, mga minamahal, importante na maunawaan po natin in our team na nagsasabing generational impact, ano po, napakahalaga na maunawaan natin that the best example we have is Jesus Christ. Everybody shout and say, Jesus Christ. Jesus had a generational impact. Ano po? Impact, eternal impact. Ano po ang ating Panginoon? And what are the things that we can see? Ano po sa ating Panginoon? Well, ang Panginoon ay siya'y Diyos na nagkatawang tao. Iniaalay niya ang buhay para sa atin. At sa pag-aalay niya ng kanyang buhay sa atin, nais niya tayong iligtas sa kapamakan sa impyerno. At nais niya tayong iligtas sa mga epekto ng kasalanan sa ating buhay, kasama na ang political na persecution at political na mismanagement, ano po, at lahat ng aspeto. The Lord would like to redeem us. Hallelujah. Kaya napakahalaga na maunawaan natin, He deserved i-acknowledge natin siya na hari ng ating buhay. The coming of Christ in Jerusalem ushered in the presence of the King. That's why they gave Him what only the King deserves. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, siya ay pinagbunyi at siya ay pinagdiwang at nagsigawan, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, nakakalungkot, subalit totoo, na marami tayong itinatanghal na hari ng ating puso. Ano po? O minsan, lalo na tayo, mga politiko, ay kung ituring natin ay parang hari, ano po? At parang prinsesa, parang reyna, parang prinsipe na hindi pwedeng tanungin. Kaya po, ang problema po ng ating bansa, ay we enthrone a lot of people into our hearts like a king. Maliwanag po sa Biblia na ang mga government official ay servants. They are public servants. Hindi sila prinsipe, hindi sila prinsesa. Kahit nga po yung mga royal blood sa Europe, sila rin po ay accountable kahit sila ay royal blood. Pero tayo, ang mga politiko natin, bawal tanungin? Bawal magpaliwanag? Hindi pwede po yun. Ano po? Kaya nalulungkot tayo sapagkat ito ang dahilan kaya nasasadlak tayo sa problema. Mga kapatid, mga minamahal, yung iba naman sa atin, ang ini-enthrone natin sa ating puso ay ang ating trabaho. Parang yung trabaho na ang lahat-lahat sa atin. Kaya natin isang tabi ang lahat ng bagay dahil sa ating trabaho. Sapagkat it gives us prestige. It gives us importance. Mga kapatid, matakot ka. Sapagkat God can easily remove that job from you for you to understand na ikaw ay kumikilala ng maling hari. Ano po? Yung iba naman ay nag-enthrone sa kanilang puso ng yung kanilang boyfriend, yung kanilang girlfriend, yung kanilang asawa. Ano po? Na parang kung ituring natin ay parang hari nating ating buhay. Na parang pag wala na sila, wala nang kahulugan ng buhay. Naalala niyo ang aking lagi sinasabi, si Sister Tess, sinasabi niya na parang hindi niya kakayanin na mauna ako mamatay. Gusto raw niya siya maunang mamatay. Paulit-ulit. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo, kasasabi mo niyan na ayaw mo ako maunang mamatay. Gusto mo ikaw mauna dahil hindi mo kaya pag nauna ako. Ang gagawin ni God, uunahin ako para patunayan sa iyo na hindi totoong hindi mo kaya sapagkat hindi ako ang lahat-lahat sa buhay mo. Kaya pag inulit mo pa yan na sinabi mong gusto ko ay mauna ako mamatay at wag ikaw ang mauna. Ibig sabihin, gusto mo na akong mamatay. Ayan. Kasi mula noon, hindi niya na inulit. Ang sabi na niya, gusto niya sabay kaming mamatay. Ano? Sabi ko naman sa kanya, huwag mo naman ako idamay. Basta kung ano ang kalooban ng Panginoon. Praise God. Di ba? So, minsan gano'n, ano po. Pero ngayon, lalong hindi niya na sinasabi dahil meron na siyang Teo na apo. Ano? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung minsan naman, anak naman ang ini-enthrone mo sa puso mo. O kaya apo, di ba? Na parang pag wala sila, wala na, di ba? Maraming mga nanay hindi makaalis ng bahay.
iniintindi yung kanilang anak. Paano na yung anak pag aalis ako? Paano na, ba, kapatid, hindi ikaw ang lahat-lahat sa buhay ng iyong mga anak. Can you hear that? Amen? In fact, pag masyado kang nag-iisip na ikaw ang kailangan ng anak mo, iaalisin ka ng Panginoon sa buhay ng anak mo or ialis ng Diyos ang anak mo sa buhay mo para pakita sa iyo na hindi ikaw. Hindi ikaw. Sa 1 Peter chapter 5, verse 7, this is a famous verse. Let us look at that. Ang sabi po dyan, ano po? 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Why am I asking you to read this? Pakibasa nga ng malakas. O, pakiulit po. 1, 2, ready, read. Because many people, they enthrone anxiety in their heart like a king. Because it occupies their mind, it occupies their heart, it occupies their whole life already, their anxiety. The Bible tells us that we must cast, ibigay sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos. Mga kapatid, lahat ng tao ay may anxiety. Ano po? Lahat ng tao ay may inaalala. Ano po? May pinag-aalala. Pero you can decide to follow the Lord when the Lord says, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Alam niyo, basahin niyo yung verse 8. Verse 8, basahin niyo po yung verse 8. Pakibasa nga po yung verse 8. Yan, verse 8. Be alert and of sober mind. Pakibasa. Your who is the target of the enemy to devour? Those who enthrone anxiety in their hearts. Pinag-aalala mo yung anak mo? Pinag-aalala mo yung crisis natin ngayon? Pinag-aalala mo ang maraming mga bagay? Kaya nga may prayer eh. Philippians 4:6 and 7. Ha? Ang sabi po, ano po, ho? Ano man ang ating alalahanin, ipanalangin natin. Philippians 4:6 and 7. Do not be anxious about anything. So meaning, meron solusyon. But in everything, in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kaya lahat ng anxiety mo, normal yun. Sabi nyo, normal. Sabi mo sa katabi mo, normal ka pa. Normal. Ang hindi normal ay yung ayaw mong ilaga kay God yung anxiety mo. Pangalawa, ang hindi normal ay yung meron namang solusyon. Ano solusyon? Isolve yung anxiety mo? Hindi. Ang solusyon, pray, petition, with thanksgiving, present to God. Yun ang solusyon. Kaya kailangan natin magsama-sama sa Black Saturday. What are you enthroning in your life as king? When the Lord entered Jerusalem, He is declaring, even though He will die on the cross, He is the king. And He was welcomed by the people as such. Jesus is the King of our lives, and He must occupy our mind, our hearts, not anyone or anything else. Can you hear that? Amen? Balikan natin yung 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Tapos verse 8, ang demonyo, hinahanap niya yung mga hindi naglalagak ng anxiety. Yun ang target. Yun ang target. Sabi mo sa katabi mo, target ka ba ng demonyo? Huwag mo sabihin demonyo ka, wag na, target ka ba ng demonyo? Kasi yun yung ayaw pakawalan yung kanila anxiety. Kaya, ilagak mo. Ito pa. Balikan mo yung unang talata, verse 6. Look at verse 6. Ano po? Sinesenyasan ako. Malapit na raw matapos oras ko. Pasensya ka na. Hindi na natin bibigay yung second and third point kung kailangan. Ano? Let the Lord speak to us. Ano po? Anyway, pakibasa nga po.
Listen to this. Teka muna. Pakilakasan niya ang basa. 1, 2, ready. 6 and 7 niya. Pakita natin, Andrea. 6 and 7. Pagkasama natin pakita yung 6 and 7. Kaya ba yon? Maganda ho ito. So, unang-una, minsan in-intro natin yung anxiety. Lahat tayo may anxiety. We need to focus on casting to God our anxiety. Otherwise, we will give opportunity for the enemy to devour us. Second, sabi po dyan, pakibalik mo yung maraming verses, anak. So sabi dyan, humble yourself therefore under the mighty hand of God. That He may lift you up in due time. Tapos cast all your anxieties on Him. Why is it that many people are finding it hard to cast their anxiety to the Lord when everyone has anxiety? Why is it that many times in our lives, ang hirap natin i-cast out? I-cast out yung ating anxiety. Bakit? Look at this. Because we are too proud. We are too proud. We are insisting that we can handle our anxiety, we can solve our problem, and that we are the solution to the problem of our son, we are the solution to the problem of our wife, we are the solution to the problem of everybody. No! The King is the solution in your situation. And the King is the solution to the situation of the whole world. And therefore, cast all your anxieties. Therefore, remove all the kings in your heart and put and allow the real King. And His name is Jesus Christ. Can you hear amen? Pangalawa, we don't only usher the King. We also usher ourselves and people to the sovereignty of the King. To His sovereignty. Hallelujah. We usher ourselves and people to the sovereignty, to the sovereign purpose of God. That in His sovereignty, He has a purpose. Kita niyo pagpasok niya, yan ay part and parcel of the divine purpose to save the whole world. Napakaganda na maunawaan po natin that God is accomplishing His purpose in our lives. And nothing and no one can stop Him. Sa pagpasok niyo sa Jerusalem, pag binasa natin yung mga talata, kita natin doon mga detalyado. Pati yung sinakyan. Ano yung sinakyan? Ano yung sinakyan? Ano yung sinakyan ng Panginoon? Asno, di ba? Batang asno, tama ba sa Tagalog? Lalaki, babae? Babae. Ano? Bira, women's month kasi ngayon eh. Kaya pati asno, babae. Ba't sinabi mo babae? Pwede mo wala ng babaeng asno. But ano pa. So, congratulations sa kababaihan. Ang dami kahapon. At sa mga shepherds natin na nagsabay-sabay na nagtulong-tulong. Palapakan natin ang kababaihan. Praise God. Pero siyempre, kaya sila nakarating doon, hinatid sila ng kalalakihan na nag-fellowship din. Mabuhay ang kalalakihan. Hallelujah. So, meron pa rin ganun. Pero dami. Praise the Lord. Praise the Lord. So meaning, mga kapatid, as we remember the Passion Week, let us usher the King into our hearts, into our lives, into our family. Yes, even into our problem. Let's usher the King, that He is the King. But we must also usher ourselves and the people around us to the sovereignty and to His sovereign purpose. Ibig sabihin, sa maraming nangyayari sa buhay mo, alam ni Lord yan. Hanggang sa kadeta-detalyahan. Hanggang sa kadeta-detalyahan, ano po? Ito po pagpasok niya, talagang prepared in advance, very precise, ano po, and prophetically uttered. Meaning, sa mga nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, alam ni Lord yan. Hindi totoong ikaw lang. Hindi totoong wala nakakaunawa sa iyo. Hindi. Alam na alam ni Lord. Lahat ay pinagdaanan ng Panginoon. Ang hindi lang niya pinagdaanan yung pagkakasala. Ano po? Pero natukso din siya. Pero hindi siya nagkasala. Yun ang kaibahan. Kaya po, nauunawaan ka ng Panginoon. Tatapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, nauunawaan ka ng hari. Di ba? Kaya, mga kapatid, mga minamahal, whenever you feel alone,
and nobody seemed to understand you, or nobody seemed to be able to help you, you have to come to the King and say, "Thank you, Lord, because you have your sovereign purpose in my life. You have sovereign purpose in my life." Mga kapatid, sa ating mga pinagdaanan po, makita mo ang hiwaga ng Panginoon. Ang mga mapapait na karanasan ay kayang niyang baliktarin at mapunta sa mas magandang pwedeng kalagyan. Ang mga kaapihang dinaanas mo, katulad ni Joseph, ay na-convert ni Lord to something wonderful. Hallelujah! Mga kapatid, mga minamahal, are you willing to acknowledge Jesus not only as the King, but to also acknowledge that He is the sovereign King, that He is sovereign over your life, over our nation, over our world. Hindi si Trump ang may control sa buong mundo. Ngayon hindi niya malaman paano niya wawakasan. Hindi niya malaman paano siya lalabas sa giyerang pinasimulan niya. Hindi siya. Hindi ang sino mang superpower. Ang makakapangyarihan ay ang ating Panginoon. At ang mga nangyayaring ito ay maaari niya pong i-redeem to something beautiful. Of course, kasama dyan yung katotohanan na we will continue to be salt and light of the world. We will not allow evil to triumph. That's why we say no to all forms of war. We say no to all deception and fake news. Ano po? We say no sa ating corruption ng nangyayari sa ating bansa. And we must never stop shouting, "Mga kurakot, Patamon, hinto na kayo. Mga kurakot, Hindi kulong na yan, kulong lahat. Mga kurakot, Mga ninakaw, Balik lahat. Yan ang ating kaya hanggang ngayon, yan ang panawagan natin kay President Bongbong Marcos na kailangan ay talagang gamitin niya ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno upang ang mga kurakot makulong at walang negosasyon. At ang mga nanakaw ay isauli. Ano po? Sandigang Bayan, finris yung properties ng mga involved. O ngayon, natapos na. Pinipitis yung i-extend. Hindi in-extend. O di nawi-withdraw na. Nawi-withdraw na. We say no to that, mga kapatid. At yan ang ating panalangin na ang mga Pilipino ay wag maniwalang tayo ay kulay. Ikaw dilawan. Ikaw ay berde. Ikaw ay pulahan. Hindi ho tayo kulay. Tayo ay mga tao. Can you rather amen? Lahat nga ng tao magsabi ng amen. Kaya wag niyong bayang tayo ay i-level na kulay-kulay. Ang Pilipinas ay hindi tungkol sa pamilya Duterte at pamilya Marcos na dati nasa unit team na ngayon nag-aaway. Hindi rin ito tungkol sa Aquino at saka sa Marcos na noon nag-aaway. Hindi po. Ito tungkol sa katotohanan na ang bansang Pilipinas ay mahal ng Diyos kung kaya't karapat dapat na pagsilbihan na mga pinagkakatiwalaan natin ng pansamantalang kapangyarihan. Kaya we support them, at the same time, we watch over them. Hallelujah. And part of the sovereignty of God is the fact that in our country, He allowed us to have a democracy where the sovereign people, as our Constitution dictates, will be the highest official of the land. And we, the sovereign people, are choosing who we will entrust the power ng President, Executive, and Legislative, etc., etc. Kaya po, kasama ng sovereignty po yung tayo po'y patuloy na magsulong ng tama, labanan ang mali. But at the end of the day, you are not the one in control. Minsan ako po'y naimbitahan ng isang cause-oriented group. Sabi ko, I admire you. You are willing to sacrifice a lot of things for your cause. And continue to do that because that is close to the heart of the Lord. But, let me propose, don't just be cause-oriented. Be a person-oriented.
Because your cause for righteousness was actually the cause of Jesus Christ. And therefore, you should not only become cause-oriented, but you must person-oriented. And our Jesus covers not just the over all the realm of the world, but even the reigning, the power in every nation, in every country. Ano po? Kaya po, sabi ni John, I see the new heavens and the new earth, and all nations of the world are represented there. Kaya po mga kapatid, mga minamahal, tuwing Lunes kami nagbo-broadcast ni Kuya Willie, siya po'y Kapampangan. Sino ba Kapampangan dito? Ano po? At lagi ko sinasabi, Kuya Willie, batiin mo naman ang mga Kapampangan ng makalangit na lengguwahe, yung Kapampangan. Ano po? Sino nga Kapampangan dito? Mahuhusay magluto yan. Ano? At may nagsabi sa akin, Bishop, pagdating ba ng langit, Kapampangan lang ang salita? Natawa ako. Hindi ho. Pagdating sa langit, iba-iba tayong salita. Kaya na naiintindihan natin yung nangyari sa Acts chapter 2, doon sa langit yun, na people can speak their own tongue and yet we understand. Gusto niyo ba yun? Exciting ho ba yun? Kaya, hindi totoo na pagdating mo sa langit, yung panghumong ilong tatangos. Hindi totoo yun. Pangu pa rin yan. Pero pag tinignan, sobrang ganda na. Iba na. Mababago na ang definition mo ng beautiful. Kaya ang sabi, yung beautiful daw is in the eyes of the beholder. Our beholder is none other than the King who looks at you bilang napakaganda niyang nilikha. Amen? Whenever the Lord God, the Father, will look at Jesus on the cross, He actually sees all of us. Sapagkat kinuha ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan. Whenever He looked at Jesus on the cross, when He was crucified, He sees you. He sees you and He sees me. After He died, He was buried, He resurrected, and you invite Him into your life, and you become born again. Whenever the Lord, the Father, looks at you, He sees His Son, Jesus Christ. Hallelujah. Wala bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yun? Hindi yung kasalanan mo, hindi yung kapalpakan mo, hindi yung pagkakamali mo. He sees His Son, Jesus Christ. And your journey to becoming more and more like His Son, Jesus Christ. Kaya po, in our situations, He can use that to continue to mold us to become like Jesus Christ. Pangatlo at panghuli, we can also usher peace. Ano po? Ushering the King's humble peace. Hallelujah. Mga kapatid, sa pagpasok ng Panginoon, ano po? And yan ang Kanya po, He is the Prince of Peace. Ano po? May the Lord speak to our hearts. Ngayon po, kailangan ng mga tao ng papayapa sa kanila. Pero siyempre, hindi ito yung kapayapaan na parang ika nga ay gawa-gawang kapayapaan. Ano po? Ito yung totoong kapayapaan na sa gitna ng matinding problema, hindi mo mawari, pero meron kang kapayapaan. Ano po? Na sa gitna ng pagsubok, meron kang kapayapaan. Yan yung po pangako ng Panginoon sa Philippians 4:6 and 7. Ang sabi, have no anxiety about anything, but in prayer, with petition, with thanksgiving, let your request present your request to God. And, ang ganda niyan, basahin po natin. And, pakibasa po ha, malakas ha. 1, 2, ready, read. Ulit po. And, will, and, in, yan po. As we enthrone the Lord every day into our hearts, kasamang na-usher doon yung kapayapaan niya. At there is a key. Ano po yung key? Tatlo na lang. Ano yung key? Kaya po, every morning, sama kayo sa kalakbay. May kalakbay ba tayo this week? Meron naman, ano? Wala. Dahil meron tayong gabi-gabi. Ayun. So, dahil po meron tayong nightly, wala tayong kalakbay. Pero after this, every day, Monday hanggang Friday. Thank God, dumadami na ang sumasama sa kalakbay. Habang nagluluto ka, buksan mo yung Facebook mo at naroon yung mga prayer requests. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts.
mapakahalaga na maunawaan natin na tayo po ay merong kapayapaan na available that we can always avail and we can always invite the Lord into our hearts na yung kanyang kapayapaan into our hearts na maghari. Mga kapatid, there are many reasons para ikaw ay maligalig. Kagaya ni Herodes, nang pinanganak si Jesucristo, siya ligalig. He missed the peace that was being brought by the king who was born. Panalangin po natin ang bawat isa na pagharian ng Diyos ng kapayapaan. Pero paano paghaharian? Hindi ka naman nagpe-pray. Paano paghaharian? Hindi ka naman lumalapit sa Kanya at inilalahad mo ang iyong mga problema at nagpapasalamat. Kaya sa ating worship, ito ay panahon, number 1, ng pag-aalay natin ng papuri at pagsamba. Number 2, pag-aalay natin ng ating pasasalamat at mga kaloob. Sabi nga ng iba, pwede ba sa bandang huli na yung tithes? Kasi may mga nalilate eh. Sabi ko, hindi. Kasi gusto ko yung context ng pag-worship, doon natin iaalay. Sosoli yung ating ikapo. Kaya po, kahit krisis, tuloy-tuloy sapagkat ng ikapo, proportion, kung anong binigay ni God sa iyo, 10% of that, yun ay susoli natin. Kaya nung panahon ng COVID, kita natin, ay talagang patuloy na nagtapat ang marami. Kaya naman, the Lord did not only sustain us, the Lord blessed us. Payapa tayo as we obey the instructions of the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to all of us. Kaya po sa kanya, sabi ko nga, kahit yung ating mga kapatid sa abroad na nag-join sa atin sa online, they are also sending yung kanila pong tithes. And we thank the Lord because everybody in Hope of Glory understand na bahagi po nung kapayapaan na yon, you are willing to release. Kaya ang ganda nung binanggit kanina, na kung ano lang yung binigay mo, yun na imumultiply ni Lord. Kung ano yung itinago mo, hindi imumultiply ni Lord. Kaya kailangan marunong ka magtanim. Kasama yon, na yung sa pagsunod mo, payapa ka. Pag hindi ka sumunod, hindi ka payapa. Mga kapatid, mga minamahal, the King is in our hearts. It's up to you to acknowledge Him as such. It's up to you to enthrone Him as the sovereign God. He is in control of your situation. Of the situations of our country now, na tayo ay ang taas-taas ng gasolina, at ngayon, problema pa, supply, matindi pati LPG, hindi biro ito. Kaya po, ito'y panahon na kailangan natin na i-usher ang ating sarili sa Kanyang kapayapaan. Siya'y may purpose dito at Siya ang hari at lahat-lahat sa atin. At dahil dyan, hallelujah, ikaw at ako ay patuloy na magkakaroon ng generational impact sa mga tao sa paligid natin, sa ating mga anak, sa ating kaapu-apuhan, whether in times of crisis or in plenty. Sabi ni Apostle Paul, I have learned to say, thank you, Lord, and acknowledge Him. Kapatid, kaibigan, do not allow ourselves na lamunin ng problema natin. Because we have the King. Let's just enthrone Him as such. Jesus is our King. Let us surrender ourselves to His sovereignty. As we do our part, we commit to Him the rest. We are not the Savior of the world. Only Jesus is the Messiah. And avail of the peace that the King is offering. Because in your prayer time, in our time of worship, in our time of thanksgiving, His peace that passeth all understanding will guard our heart and our heart and our mind in Christ Jesus. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat.